Dahil ang kwento ng pasyon ay kwento rin ng totoong mga nangyayari sa buhay natin. Alam niyo po, minsan kapag isinasadula ito, makikita mo kung paanong ang mga gumaganap kahit hindi sila mga profesional na artista ay nadadala sa kwento. Para kasing tumatagos sa loob nila ang isinasadula nila. Katulad ng napanood ko kagabi sa Sinakulo. After 20 years, ay nag-perform ng isang Sinakulo dito sa San Roque Cathedral ang ating mga kabataan. Hindi sila nagpapigil kahit pumalpak ang sound system. Minsan, kahit binibigyan na sila ng mga mikropono, tuloy-tuloy pa rin sila. Parang talagang pumasok na sila sa katauhan ng mga karakter na ginagampanan nila. Alam niyo ho, nangyari na rin ito minsan sa isang sinakulo na isinaentablado ng batikang stage director na Kapampangan na si Andy Alvis sa Pampanga. Bago nagsimula ang sinakulo, binigyan ng direktor ng instruction ang mga manonood dahil humingi siya ng audience participation. Noong dumating na ang dula sa punto na pinapipili ni Pilato ang mga tao kung sino ba sa dalawa ang dapat niyang palayain, kung si Jesus ba o si Barabas. Aba, may mga bata na hindi sumunod sa instruction. Masyado yata silang naawa kay Jesus. Imbes na si Barabas ang isigaw nila, si Jesus ang gusto nilang mapalaya. At noong sabihin ni Poncio Pilato, ano ang gagawin ko kay Jesus? Imbes na sumigaw sila ng ipako sa krus, ang sinigaw nila ay palayain niyo siya. Mabuti na lang at mas malakas pa ring sumigaw ang mga matatanda. At ang sigaw ng matatanda, ipako siya sa krus. Muntik na tuloy mamroblema ang gumaganap sa papel ni Poncio Pilato. Muntik nang si Barabas ang mapako at muntik nang magbago ang kwento ng pasyon. Mga kapatid, ang pamagat po ng homilyang ito ay ang dalawang Jesus. Kung nagtataka kayo kung sino ang pangalawang Jesus, kailangan basahin ninyong mabuti ang kwentong pasyon ni San Mateo. Kay San Mateo lang mababasa na ang buong pangalan pala ni Barabas ay Jesus Barabas. Kaya nang papiliin ni Poncio Pilato ang mga tao kung sino sa dalawa ang palalayain niya, dahil parehong Jesus ang pagpipilian, kinailangan niyang dagdagan ng bansag. Si Jesus ba na Nazareno o si Jesus na Barabas? Dalawang Jesus ang pagpipilian. Dalawang Jesus na parehong popular sa taong bayan. Si Jesus Barabas
ay aktivistang revolusyonaryo. Nakulong siya dahil bahagi siya ng kilusang subversibo na nagtataguyod ng armadong revolusyon laban sa Roman occupation ng Palestina. Si Jesus Nazareno naman ay ang propetang tulad ni Juan Bautista na pinapugutan ng ulo ni Herodes dahil maanghang ding magsalita laban sa mga otoridad. Pero mas popular siya kay Barabas. Mesiyas din ang turing ng tao sa kanya. Kaya sumigaw ng Hosana sa anak ni David. Ibig sabihin, ine-expect nila na siya ang mamumuno ng himagsikan at magiging hari ng mga Hudyo laban sa Roman occupation, Roman colonial rule. Pero hindi sumang-ayon si Jesus Nazareno sa paggamit ng dahas at armadong labanan. Sabi nila, ang mga tao daw na pumili na si Jesus Barabas ang palayain imbes na si Jesus Nazareno at sumigaw na ipako ang Nazareno sa krus, ay yung mismong mga taong nagdadala ng palaspas at sumigaw ng Hosana nang salubungin si Jesus Nazareno sa pagpasok niya sa siyudad ng Jerusalem. Sino ba itong mga sumisigaw na ito? Sa tingin ko, sila'y mga supporters ng mga aktivistang grupo at sa basa ko, kakutsaba sila ni Judas Iscariote. May nagaganap na isang matinding tensyon noong mga sandaling iyon. Mukhang may grupo na ibig magsamantala sa popularidad ni Jesus Nazareno na kung sasabayan nila ang pagdagsa ng mga peregrino sa Jerusalem, hindi sila masisita ng mga sundalong Romano. At kung maaresto ang Nazarenong iniidolo nila, magagalit at mag-aaklas ang mga taong bayan na mataas ang pagtingin sa kanya at pwede nga naman itong maging hudyat at simula ng isang himagsikan. Ang problema lang ay napaaresto siya ni Judas Iscariote na mukhang pasikretong kakutsaba rin ng mga armadong revolusyonaryo. Yun nga lang, hindi sumang-ayon si Jesus na sumakay sa plano nila dahil hindi siya kumporme sa paggamit ng dahas at armas. Ibang klasing revolusyon ang pinangangaral niya't itinataguyod. Ibang klasing kaharian, hindi kaharian ng galit at puot at paghihiganti, kundi kaharian ng pag-ibig, malasakit at patawad. Pati ang mga kaaway ay dapat daw ibigin ng kanyang mga alagad. Mukhang may ibang mga alagad na hindi talaga sang-ayon sa prinsipyong ito ni Jesus Nazareno at sumabay silang pasikreto sa plano ni Judas Iscariote.
Kaya tama si Mateo nang sabihin niyang mayroon palang daladalang mga armas ang ilan sa mga alagad at umalma nga sila nung dumating ang mga kawal ng punong saserdote. Pero sinaway sila ni Jesus nang ilabas ang mga armas nila. Pinagsabihan sila. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang sino mang aasa sa tabak ay sa tabak din mapapahamak. May kutob ako na noong arestuhin si Jesus doon sa hardin ng Getsemani, nang lapitan siya ni Judas Iscariote, hindi lang siya hinalikan, binulungan siya. Hindi lang nakasulat kung ano ang binulong niya. Sa basa ko, between the lines, palagay ko ganito ang ibinulong ni Judas Iscariote nang halikan niya, kunyari, si Jesus. Teacher, sumakay ka na lang sa plano namin. Kunwari lang naman, ipapaaresto ka namin. Pero huwag kang mag-alala. Kami nang bahala sa iyo. Kapag nagtagumpay ang himagsikan laban sa gobyernong kolonyal ng mga Romano, una kayo sa palalayain namin, kayong dalawa ni Jesus Barrabas. Pero dahil sinaway ni Jesus ang mga alagad, nakasama sa plano at armado rin, walang nangyaring pag-aaklas. At napakabilis ng mga sumunod na pangyayari. Nilitis siya ni Poncio Pilato at sinentensyahan ng bitay. Kaya pumalpak ang planong himagsikan. Kaya nabagbag ang damdamin ni Judas Iscariote. Kaya humirit siya na isauli ang 30 pirasong pilak para mabawi niyang muli si Jesus. Handa siyang tumestigo na hindi naman kasama si Jesus Nazareno sa planong himagsikan ng mga katropa ni Jesus Barrabas. Pero nabigo si Judas Iscariote. Kahit ang huling pagkakataon na mailigtas niya ang minamahal niyang kaibigan, ay pumalpak pa rin. Sa huling pagkakataon, nang papiliin ng mga tao kung sino ba ang palalayain, laking gulat niya, si Barrabas ang isinigaw nila. Si Jesus Barrabas, hindi si Jesus Nazareno. Kaya sa tindi ng hinagpis ni Judas sa sinapit ng kaibigan niya na hindi niya talaga sinasadya, nagbigti siya. Hindi niya mapatawad ang sarili niya. Ang dahas na gusto sana niyang ibunton sa mga kaaway niya, sa bandang huli, ibinunton niya sa sarili niya. Mga kapatid, patuloy pa rin
ang dramang ito ng sinakulo. Patuloy pa rin ang pagpili ng mga tao kay Jesus Barrabas imbes na kay Jesus Nazareno. Itanong sa sarili, sino ba ang bumoto sa pasimuno ng malagim na giyerang marahas na patuloy na nangyayari ngayon sa Middle East? Sino? Karamihan sa kanila ay mga Kristiyano. Karamihan sa kanila ay mga Katoliko. Ibang klaseng Jesus pa rin ang iniidolo nila. Hindi lang ang Jesus, hindi ang Jesus na kordero ng Diyos na handang magbuwis ng buhay niya para sa ating mga makasalanan. Ang pinipili nila ay si Jesus Barrabas pa rin sa paniniwala na malulutas ang problema ng mundo sa pamamagitan ng batas ng lakas, sa pamamagitan ng dahas ng mga armas. Mga kapatid, hindi lang sa Amerika totoo yan. Dito rin sa Pilipinas, walang pinagkaiba. Parehong-pareho pa rin. Sa sinakulo ng buhay, pinipili pa rin ang mga tipong Jesus Barrabas. Binoboto pa rin ang landas ng dahas, ang landas ng paghihiganti, ang landas ng mata sa mata, ngipin sa ngipin, matira ang matibay. Bigong-bigo pa rin ang mahal na Nazareno. At lagi siyang nabibigo kapag pinangunahan tayo ng kahibangan. Kapag mas popular ang paraan ni Satanas, walang sisigaw para kay Jesus Nazareno, kundi ang mga bata. Ang mga batang magmamakaawa sa mga nakatatandang katulad nating lahat. Mga bata na magsusumamo sa drama ng buhay na sana bigyan naman natin sila ng pagkakataon na mamuhay sa isang mundo na tunay na patas, tunay na makadiyos at makatao, at tunay na mapayapa sa kaharian na itinataguyod ng mahal na poong Nazareno.